Mga balat o birthmark, simpleng pagkakakilanlan o palatandaan sa ating katawan. Maliit na bagay lang kung tutuusin, pero mag-ingat din dahil pwede ang mga itong maging mitya ng kapahamakan. Para itong mapa sa katawan, palatandaan at pagkakakilanlan. Iba't iba ang kulay, hugis at itsura, inborn at posible ring namamana. Ito ang mga balat o birthmark. Pero ang inaakalang simpleng marka lang, pwede ring maging banta sa kalusugan. Dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, bulong-bulungan ng isang babae na bibihira raw lumabas ng bahay. Nagulat ako kasi nakasalubong ko siya tapos nagulat ako yung mukha niya. Babae na yon, nung bigla kong nakita siya, nagulat ako sa kanya at saka naawa ako sa kanya dahil parang mabigat tingnan sa mukha niya yung dinadala niyang. Ang paksa ng kanilang mga usap-usapan, si Nema, 31 years old. Halos mapuno na kasi ng mga bukol ang kanyang buong mukha. Ang tila sumpang dumapo sa kanya. Sa maniwala kayo o hindi, nagsimula lang daw sa simpleng balat. Inborn ko yung balat ko, tapos noon flat lang. Ngayon, habang nagdalaga ako, napapansin ko na kumapal na siya na kumapal hanggang sa nahihirapan na ako magkain, paningin ko. Sobrang sagabal na talaga yung ano niya. Kaya ilang beses ko na rin itong tinangka na ipatanggal, pero kulang talaga sa pinansyal. At hindi lang daw ang kanyang mukha ang sinira nito, pati na rin ang kanyang trabaho. Dating cook sa Makati si Nema, pero dahil daw sa kanyang itsura, madalas siyang pandirihan ng mga customer hanggang sa sinisante siya. Siyempre parang nanliit ako sa sarili, naawa ko sa sarili ko, pero talagang tinitibayan ko na ng loob ko, hindi pwedeng susuko na lang ako ng ganon-ganon. Ako nahihiya, pero siyempre hindi kailangan kong lumabas, kailangan kong magtinda. Hindi naman pwedeng kumulong ako dito, yung mga anak ko, paano? Ang pinaka-inosenteng mga biktima ng lumala niyang balat, ang kanyang mga anak. Ako, pag sa sarili ko, okay lang. Kaso lang yung sa mga anak ko, aaral. Minsan sila ang tinutokso. Huy, mama mo, aswang. Ganon. Mapapayak po ko. Tsaka minsan hindi ko na lang sila pinapansin. Sinamahan namin si Nema na magpakonsulta sa espesyalista. I could not classify her as a syndrome, no? Kundi ano lang, ordinary hemangioma lang most probably. Pero yun nga, yung medyo rare type. Nag-i-increase yung number ng blood vessel dun sa tumor na yung kahit na hindi kailangan, tumutubo yung blood vessel for a known reason, no? Genetic nga ito eh. Parang mabigat lang. Masusing medical examination at malaking halaga ang kakailanganin ni Nema bago siya maoperahan. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na sa lalong madaling panahon, matatanggal ang tila sumpang itong nakamarka sa kanyang mukha. Katulad ni Nema, inakala rin ng mga magulang ni Izzy na ordinaryong balat lang ang nasa itaas ng kanyang labi. Pero unti-unti rin itong lumaki at umumbok hanggang sa bumukol at namula. Ayon sa mga doktor, strawberry hemangioma ang tawag sa bukol ni Izzy. Naawa ko sa kanya kasi syempre, anak ko siya eh. First, anak ko, tapos parang ganun pa yung nangyari sa kanya. Parang masakit sa akin na makita yun na, syempre, hindi siya normal. Nakikita niya na nire-reject siya ng ibang kids. Mabuti na lang at noong May 2007, sa tulong ng isang banyagang doktor, naoperahan si Izzy. At sa loob lamang ng 2 oras, matagumpay na tinanggal ang kanyang bukol. Heto na si Izzy ngayon. What's that in your face? Hemangioma also. Hemangioma also. Ngayon talaga na nakita namin yung parang siya, parang confident na siya, right? You're very confident, right? Yes. Yes. Yun. So, natuwa naman kami kasi parang ngayon hindi na siya yung naiilang sa ibang bata. Ay,
Love? Para sa ina ni Izzy na si Ann, wala raw katumbas na halaga ang masilayan niyang muli ang matamis ng ngiti ng munting niyang anghel. Pinaniniwalaang nabubuo ang mga birthmark habang nasa sinapupunan pa lang ang isang sanggol. Pero wala pa ring eksaktong paliwanag kung paano ito nabubuo. Isa lang ang sigurado, may mga balat na buhay, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ito'y nagiging mapanganib. Hindi rin operasyon ang laging solusyon para ito'y matanggal. Si Kate, problemado noon sa balat niya sa noo, lalo pat tinubuan na raw ito ng warts o kulugo, kaya pinalaser niya ito. Pero dahil hindi pa rin ito tuluyang nawawala, ipapatreat niya raw ito ulit. 15 to 30 minutes ang itinagal ng procedure. 6,000 hanggang 36,000 pesos kada session. Depende sa laki at hugis ng balat. Combination po ng hot and cold. Tapos, parang tinutusok ko lang ng needle. At dahil hindi instant na makikita ang resulta ng laser treatment, inaasahang aabutin pa ng 1 o 2 linggo bago ito tuluyang mawala. Pero ang ilan, wala sa ospital o klinik ang solusyon para mawala ang kanilang balat. Si Kathy, dahil sa balat sa ilalim ng kanyang mata, madalas daw siyang inaalaska ng kanyang mga barkada. Nagkaroon pa nga ng tawag sa akin, spot. Dahil dun sa spot na yon, nakilala ko na yata ng buong year level namin. Para matakpan ito, nilalagyan lang niya ng concealer. Ano man ang paraan para matanggal o matakpan ang balat, iisa ang tiyak. Dapat iwasang mairita ang balat. Makabubuti na huwag itong paarawan. Kapag nangati, nagsugat o kaya'y nagdugo, kumonsulta agad sa doktor. Kaya pag may birthmark ka, ingatan mo lang siya. Huwag mo siyang bubuting-tingin mo, lalagyan ng kung ano. Kasi who knows, it can trigger a malignant transformation, lalo na doon sa mga may family history ng cancer talaga. Kakambal din ng mga balat ang mga pamahiin. Malas daw ang ilan sa mga ito. Pero hindi para kay Aling Cecilia. Una nang naitampok sa programang Reunion sa QTV si Aling Cecilia. Nung hinanap niya at ng kanyang asawang si Mang Tagno ang kanilang special child na si Chris, 8 buwan nang nawawala. Dagdag pa sa kanilang problema noon, wala silang naitabi ni isang larawan ng bata. Mahirap po mawala ng anak. Di bali yung alam mong mawala na kinuha ng Diyos kasi makikita mo pa napupuntahan mo, pero yung ganitong hindi mo makita, hindi mo alam kung nasaan, ang hirap. Pero may isang palatandaan na ibinigay sa amin ng mag-asawa. May balat daw sa puwet o likuran ang kanilang anak. At ito ang naging tulay para mahanap namin si Chris. At muling mabuo ang kanilang pamilya. Tingnan mo na, anak. Tingnan. Wala pa nga. Si Chris nga, anak. Ang pinaniniwalaang malas na balat, may swerte rin palang dala. Ang iba sa atin, ikinahihiya o hindi kaya kinaiinisan ang ating mga balat. Pero imbes na ito'y isumpa, bantayan ito ng mabuti at alagaan. Ingatan at baka magkatotoo ang tila dala nitong sumpa.